Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay! Narito po tayo muli para sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta sa mahal na Birhen. At punong-puno pa tayo ng kagalakan, ng saya, ng tuwa. Sabi nga may hangover pa tayo dahil sa ating solemn declaration kahapon. At kasama po natin ang kapwa natin masaya at maligaya, si Father Franz. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbayan. Kitang-kita naman po sa aming mga muka, sa aming mga boses, no? Na ang ligayang-ligaya namin talaga, yung aming energy ay binigay namin kahapon para kay Mama Mary dahil sa pagmamahal namin sa kanya at sa kanyang dambana. No? Congratulations po sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga nangasiwa, lalong-lalo na sa ating rector na si Father Nante, no, para maging successful ang ating ginanap na solemn declaration of Antipolo Church as the first international shrine in Southeast Asia. Ayan. Ngayon, Amen. kasama din po natin ang pinakapipitagang author, no? Ang utak ng lahat ng dambana sa Pilipinas. Natawagan po natin si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ating mga kamanlalakbay. Tayo po ay tuwang-tuwa, tayo po ay nagagalak sapagkat po na ipagdiwang po natin ang solemn declaration po ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito po talaga ay nakakataba ng puso mga kamanlalakbay kasi alam po natin, yesterday, history was made with this Yes. first international shrine of our country and of our region. Kaya po talagang maraming salamat po sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Amen Ayan. po. At makakatulog na tayo ng maayos, Franz. Opo, ngayon siguro pwede nang matulog. Ayan. Pagod, Kaso puyat, pwede na pero po sulit. matalaga. Amen, amen. Patalaga, no? Ngayon po, Ano ba Father, pagkukwentuhan natin ngayon, Father Franz? yun na nga, pagkikwentuhan po natin syempre yung behind the scenes no ng International Shrine. Kasi madalas no, laging pag meron tayong mga interviews lalo na si Father Nante humaharap, lagi Mm. ang tinatanong no, bakit naging International Shrine yung Antipolo, no? Pero meron silang mga kwento na hindi nila alam no ng ating mga kamanlalakbay, no? Yung talagang mga cute na kwento natin. Siguro doon tayo magsimula. Paano nga ba nagsimula po ito, Father Nante, Brother Ivan? Itong pangarap na ito ng simbahan ng Antipolo ay maging isang pandaigdigang dambana. Alam nyo, pagka ako tinatanong paano to nagsimula, lagi kong sinasabi, trip-trip lang to eh. Ito naman talaga, mapalad tayo mga kamanlalakbay kasi yung dalawang tao na nasa likod ng application na ito ay kasama natin sa ating podcast. Si Father Franz, na dating seminarista noon, at si Brother Ivan. Naalala ko pa, sinabi sa akin ni Franz, na sabi daw ni Ivan, pwede naman daw mag-apply na international shrine. Sabi ko, maganda yan ah. Sige, pag-uusapan natin. Actually, hindi ko pa nga kilala si Ivan noon kasi payat pa siya, pero ngayon, 2001 yon. Napakaganda ng idea ni Franz, ni Father Franz, at ni Ivan. At nung nag-Zoom meeting ba tayo noon? Opo, Mhm. Zoom. Ito rin po yun, Zoom para sa din Pueblo eh. de Maria din yun. Yeah, yeah. Ayun, doon na nabuo. At kumilos na ang Espiritu Santo at mahal na Biren. Ewan ko baka may madadagdag si Brother Ivan. Ang isa po lagi ko po naaalala po dyan sa ginawa po natin sa ah, Pueblo Amante de Maria at saka po itong ministry po sa Antipolo, yung pagtulong po sa pag-a-apply po ng ating international shrine. Ang lagi pong alaala is nangyari po yan ng sabay-sabay. Kasi yung pagpasok ko po dito sa PADM, nakakailang episode na po kayo noon, naalala ko po. Tapos po ay nag-start po tayo mag-invite ng mga shrine mula po sa iba't ibang lugar. Tapos parang sabi ko, ang laking blessing nito kasi kaka-start lang din po noong libro ko, yung sa The Role of Shrines na pinublish, ay na
na-feature natin dito sa Pueblo Amante, tapos yun nga po, tinuloy-tuloy po natin ngayon sa ginagawa natin. Naalala ko po, natanggap ko po kasi yung letter galing po sa Dicastery for Evangelization. Sila po yung nag-a-approve nitong mga international shrine. Ano po yun eh, May 24. So Mary Help of Christians po yun. Tapos, ah hindi ko po ina-expect na yun po yung magiging reply sa akin ng mga taga-Vatican kasi nag-research po ako noon about international shrines. As ang naipadala po nila sa akin ay yung pong criteria paano mag-apply bilang international shrine. Which is, never ko pang nakita sa kahit anong libro, sa kahit anong reference. Ibig sabihin, nanggaling talaga ito sa kanila. Ito yung basehan nila sa ganitong klase na shrine. At nung panahon na yon, wala talaga rin akong alam tungkol sa mga international shrine na ilan pa lang pala ito sa buong mundo. At kung tutusin, hindi lahat ng alam pala natin na international shrine ay may papel talaga, kundi parang by tradition lang na international shrine. So, lahat po ito ay naging bago sa amin, mga kamanlalakbay. At talagang ano po, siguro masasabi ko po na everything fell into place Mm. na nandoon si Father Nante na nagtiwala sa aming dalawa ni Father Franz. Nandun si Father Franz na talagang siya yung nakakaalam dun sa mga bagay-bagay about Antipolo kasi taga dun siya. Nandun ako dahil po doon sa documentation ng mga bagay-bagay na kailangan. And ewan ko, talagang siguro masasabi ko nandun po yung paggalaw ni Mama Mary sa pagkakataong yun. Ako Nangyari po naman yun, po, tagtuloy-tuloy po tayo hanggang sa ngayon. ako po Amen. may dadagdag ko doon, Father Nante, no? Meron pang nangyari diyan, no? Kasi si Father Nante, nung time na yung lockdown, wala talaga kami magawa dito, no? Nag-iisip pa siya ng kung ano pa yung magiging contribution natin, no? Para mas may pakilala si Mama Mary. No. Tatandaan ko noon, sabi ni Father Nante, ah, meron pa bang mas mataas sa National Shrine? No, yun yung tanong ni Father Nante. Bakit tinanong kasi ni Father Nante yun? Yun niya, gusto niya talagang mas makilala pa, no? Ang Antipolo, ang Birhen ng Antipolo sa mas maraming tao, no? Kaya nung tinignan ko yung canon law, meron nga international shrine. Mm. At ang sabi nga lang doon, Rome lang yung pwedeng magbigay nun. Holy See lang pwede magbigay nun. Kaya masabi na talaga natin, makakatulong natin dito yung pinakamagaling na researcher, no? Hello. Si Brother Ivan, no? Kaya yun, ang nakatulong din para makakonect tayo kay Brother Ivan, itong PADM, di ba po? Yung Oo. nagkaroon tayo ng episode na finiture natin yung libro ni Brother Ivan. Kaya alam niyo po yung parang pagkilos talaga ng Diyos, no? Yung paggabay ni Mama Mary. Lahat umayos, sumakto at sabi nga ni Father na trip-trip lang to, no? Try lang natin, no? Ma-approve. Okay. Pag hindi, okay lang din, no? Everything is grace. Pero eto na nga, dumating na yung biyaya. Kaya Mm. salamat sa pagkilos ng Espiritu Santo din. Ayan. Amen. Plano talaga yan ng mga labirin. Po. Gustong-gusto ni Mama Mary. Kayo naman Mm. po, Father Nante, no? Bilang rektor po, bakit niyo po talagang ninais, no, na ito ay maging isang pandaigdigang dambana? Simula naman ako nung maging rektor ako dito nung 2017 at kahit naman nung bagong pari ako tas assistant ako dito ng more than 5 years, wala akong iniisip kundi para sa mahal na biren. Wala akong iniisip para sa simbahan. Siyempre kasama doon ang Panginoong Jesus na kung ano yung the best, dapat yun ibigay mo. Parang sa nanay mo, di ba? Binibigay mo yung pinaka the best sa nanay mo kasi nanay mo nga yun eh. Kaya lahat ng possibilities talagang pinapasok ko at tinatry natin, di ba? At kasama ka si Franz dyan, kasama si Brother Ivan. So yun ang talagang nagtutulak sa akin. Ibigay kung ano yung pinakamaganda sa kanya. Kasi alam ko wala siyang ginawa at ginagawa kundi paglingkuran din tayo. Di ba nga tinatabi kong sinasabi, alipin natin si Mama Mary papunta kay Jesus. Alipin natin si Mama Mary, tagapagdasal natin. So, kaya ibigay natin yung nararapat para sa kanya. Amen. Kayo Amen. naman po, ano,
Brother Ivan, ikaw bilang isang researcher, isang bilang laiko, ano naman yung nararamdaman mo na ikaw ay naging bahagi ng makasaysayang paghirang na ito? Syempre po, una sa lahat, talagang pasasalamat po natin ito sa Diyos kasi it's a remarkable blessing na hindi siya talaga pangkaraniwan kasi nga first time itong nangyari dito sa Pilipinas. Kumbaga ay nung naalala ko nung ina-apply natin siya at yung mga bishops ay nag-endorse para dito. Talagang natuwa ako kasi hindi lang sila bumoto in favor of this. Talagang binahagi nila yung mga kwento nila, binahagi nila yung mga experiences nila sa Antipolo, yung nangyari sa kanila at sa Mahal na Birhen. So, lahat tayo ay may kwento, lahat tayo ay may karanasan na nakaugnay dito sa Mahal na Birhen ng Antipolo at ito po yung parang isa sa mga talagang parang eka nga ni Father Jerome Ceciliano nung nagpipilgrimage kami, sabi niya sa homily niya, yung nandun yung validation na it makes us commit ourselves better sa paglilingkod, validation that helps us to be better dedicated doon sa uh, ministry ng mga shrines, sa mga pilgrims. Kasi sa experience ko po sa Antipolo, ang isa po laging hindi ko nakakalimutan is kahit anong oras po ng araw, kahit madaling araw, may tao. And Mm. yung pag-welcome po natin sa mga taong iyon, regardless kung tayo po ay tulog o gising, ay talagang nakatutuwa po kasi we are taking care of this house of God at itong bahay ng Diyos na ito ay talagang welcome ang lahat. Eka nga ni Father Nante, bawat deboto ay bisita. Amen. Kaya nga yun yung ginawa ni Father Nante na yung pagbubukas ng pinto lagi ng Mm. Antipolo para sa lahat ng mga nagdarasal, no? Ang ganda nun, no, para sa ibig sabihin talaga ang simbahan ng Antipolo para sa lahat. Amen. Kaya ayun, no, Ikaw, Father Franz, kasi taga-Antipolo ka. Kumbaga, kami ni Father Nante, galing kami sa ibang lugar. Although si Father, syempre, taga Rizal din siya. Pero ikaw, bilang taga dyan talaga sa Antipolo, ano yung naramdaman mo sa paghirang na ito ng inyong parish na naging katedral at ngayon ay international shrine na? ako talaga hindi ako makapaniwala, no? Kasi sa pagkakakilala ko sa Antipolo, no, ang daming kahinaan, ang daming mga dati, ang daming problema. Parang ang labo mangyari na ito'y magiging isang pandaigdigang dambana. Napakalabo ng mga panahon na yon. Pero nung ako ay na-involve dito sa process din na ito, tapos nakita ko yung sigasig ni Father Nante doon sa pagpo-promote doon kay Mama Mary, sa devotion sa kanya, nakita ko na ang daming nagmamahal kay Mama Mary. Tapos napapahiya pa ako bilang isang taga-Antipolo na buti pa pala yung ibang mga tao, mahal na mahal nila si Mama Mary. Tapos kaming mga taga-Antipolo, minsan we took her for granted eh. Yung parang minsan, marami sa amin dito sa mga taga-Antipolo, hindi napapahalagahan yung debosyon. Kasi nga, lagi namin kasama, lagi namin nakikita. Pero pag nakakapakinig ka ng mga kwento ng mga taong naglalakbay talaga mula pa sa malayo sa iba't ibang panig ng daigdig at mga Pilipino na pumupunta muna dito sa Antipolo bago sila pumunta sa ibang lugar, mangingilabot ka doon sa pagmamahal nila kay Mama Mary, mapapahiya ka. At matcha-challenge din ako no, bilang taga-Antipolo. Kaya nito, nung sa process natin na ito noon sa Pandaigdigang Dambana, gawin siyang Pandaigdigang Dambana, sabi ko, bibigay ko yung best ko. Babawi ako kay Mama Mary. No, babawi ako sa kanya sa lahat ng mga naging kakulangan ko bilang isang taga-Antipolo din sa pagpo-promote sa kanya. No, kasama ko diyan yung kapatid ko, no. Hindi ko pwedeng sabihin na ako lang 'yon, no. Nandun din yung kapatid ko. Mas inspire nga rin ako dun sa kapatid ko, no. Talagang nung tatandaan ko yung nagre-research kami, no, para dito yung sinasabi namin sa iyo, Kuya Ivan. Mm. Almost 2 weeks
Walang kaming tulog, mga madaling araw, nag-i-scan kami, nagre-research kami, naghahanap kami ng libro. Tapos nakita ko yung kapatid ko, talagang para kay Mama Mary, hanap natin yan. Kaya sabi ko, wow, ang galing. Yung parang nandun na yung love namin din kay Mama Mary. Kaya bilang taga Antipolo ngayon, dahil naging bahagi ako dito, nagiging proud ako na sabi ko, yes, ang Antipolo ay talagang karapat dapat na maging pandaigdigang dambana. At may maganda din ginawa si Father Nante no, during the preparation para maging pandaigdigang dambana, para maramdaman din talaga ng mga taga Antipolo na may bahagi sila dito. Yung nagkaroon ng handog, no, alay natin para sa Mahal na Birhen doon sa mga taga-Antipolo na umikot na mga sobre. Para maramdaman din nila yung naramdaman namin na paglilingkod, yung pag-aalay ng mga oras at panahon na para ito sa pagpapakilala pa ng debosyon at pagmamahal natin kay Mama Mary. Ayan. Amen. And Amen. So, ngayon naman po, Father Nante, Brother Ivan, no? Ah, magbahagi naman siguro tayo, di ba lagi tayo nagtatanong sa mga viewers na yung kanilang personal devotions no, sa Mahal na Birhen. Ngayon naman, mga personal din natin na experience na talagang naramdaman natin yung presensya ni Mama Mary na ginabayan niya tayo hanggang mahirang itong simbahan na ito bilang isang pandaigdigang dambana. Siguro muna ka, Brother Ivan. So mga kamanlakbay, so ako syempre bilang ako kasi hindi naman po ako taga Bulacan ay taga Rizal kundi taga Bulacan, pero I think it started in 2017 noong ako ay seminarista pa, na-assign po ako maging regent at inassign po ako noon ng seminaryo sa Diocese of Antipolo. At syempre nung una ano po ako, nung mga panahong yon confused po ako kasi di ko alam bakit ako ilalayo. Bakit po ako ilalayo ng ganun kalayo? Kumbaga from Bulacan to Rizal. Pero ang isa pong laging striking na alaala po sa akin noon is ang unang pagkakataon po na na-assign po ako noon sa Santo Domingo Parish sa Lima. Talim Island. 'Di ba nandun po siya sa gitna ng lawa. Then before nangyari po 'yon, ang sabi po sa akin nun ni Father Ferdinand Delatado, siya po yung parish priest noong time na 'yon, is magkita kami sa Antipolo. Kumbaga parang doon ko na realize na ang Antipolo will always be the kumbaga ay Meeting doon place. magtatagpo. Doon lagi pupunta para magkita-kita. At noon hindi ko pa kilala si Father Ferdy, hindi ko pa kilala yung ibang mga pari ng diocese. Tas mula noon, doon ko na-realize na habang nagdadasal ako noon kay Mama Mary, sabi ko, Mama Mary, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pagdating ko ng talim. Hindi ko alam mangyayari sa akin pagdating ko ng assignment ko na yon. Kayo na po ang bahala. Tulungan niyo po ako. And lo and behold, sa pagdaan ng mga panahon mula noon hanggang ngayon, nakikita ko yung pagtulong niya sa akin. Kaya ang lagi ko sinasabi kapag every time na meron akong ginagawang bagong research o may tinutulungan akong bagong Marian Shrine or kokoronahan na birhen, ang lagi ko sinasabi, lahat lang ito ay pagbabawi ko sa lahat ng binigay sa akin ni Lord at ni Mama Mary na blessing sa buhay ko. Kaya yun po, para po doon, nagpapasalamat po ako sa mahal na birhen ng Antipolo. Amen. Amen. Ako Ngayon naman, naman po, Brother Franz, Brother Ivan, simulat sapol naman nung maging rektor ako dito nung March 6, 2017. Okay. Talagang nagpa-guide na ako sa mga labirin. Sinabi ko sa kanya kung ano yung gusto niya mangyari, kung ano yung gusto niya gawin. At lahat naman yun, napakadali, napakabilis. Kumbaga, hindi siya naging mahirap. Kahit yung pondo, kung nakita niyo naman, di ba, simula 2017 hanggang mag-pandemic, hindi tumigil yung construction, yung pag-aayos ng facilities ng katedral. At hanggang ngayon, ang dali-dali noon, marami na nga nagtatanong na pare, bakit sa'yo napakabilis ng pera? Yung isang pare, lagi niloloko, alam mo, yung Kristong kilala mo, mayaman, yung Kristo namin kilala, mahirap.
Hirap na hirap kang maghanap ng pera. Pero ikaw, hindi ka nagdadasal yata ng pera, pero binibigyan ka ng pera para sa simbahan. Kaya, at ito pa nga, naging international shrine pa. At hindi ba, marami pa mga blessings. At alam ko may padating pa mga blessings pagkatapos nitong ating pagiging international shrine. Na doon, damang-dama ko yung presensya ng Mahal na Biren. Na ako kasi pag kinakausap ko siya, kinakapit ako siya sa balikat, tapos inuuga akong gagawin na. Pag Oh, ako may yes. kailangan sa Mahal na Biren, inuuga ko talaga siya. At palagi ko effective yun eh. Kaya nadidinig niya yung mga dasal ko. Thank you, Ay, Mama Mary. ayan. Ako naman po, no. Meron akong sagot na kanina eh. Pero nung narinig ko yung sharing ni Kuya Ivan, may naalala rin ako na magandang karanasan. Ako naman, taga-Antipolo po ako. Pero dito sa process natin na ito, no, sa journey natin, no, towards international shrine, no, naging personal din siya sa akin na kwento with Mama Mary. Yun nga, 'di ba sa kaalaman po ng lahat ako po'y pinauwi, no? Pinauwi. At sa pag-uwi ko, meron akong kasama, no? Ang Birhen ng Antipolo, no? From seminary, sinundo ako ng Birhen ng Antipolo literally, no? Kasama ko yung image ng Antipolo from the seminary pauwi ng Antipolo. At isa lang lagi ko tanong noon eh, bakit mo ako pinabayaan, no? Bakit mo hinayaang mangyari 'to, no? Talagang sabi ko, humiling ako sa iyo ng himala. Sabi ko, itago mo ko sa manto ng iyong ah, pagpapala, ng iyong biyaya. Pero bakit wala kang ginawa? Pinakausap ko yun siya habang nasa daan. Pero ayun, after everything na nangyari, may plano pala si Mama Mary. No? Meron palang plano ang Diyos, no? Kasama ko si Mama Mary. No? Naging isang personal journey rin siya sa akin na makatulong dito sa process, sa journey natin na ito na maging international shrine siya. Siguro kaya pala ako pinalabas ng seminaryo dahil dito. Kaya siguro nangyari yun lahat kasi gusto ko pauwi ni Mama Mary para mas makilala ko siya. Siguro nangyari yun lahat kasi gusto ni Mama Mary mas iparamdam niya sa akin yung pagmamahal niya bilang nanay. At ramdam na ramdam ko yun na yung pagkalinga na sa akin during the pandemic, ng mga araw, mga taon na nandoon ako sa Antipolo Cathedral, ramdam na ramdam ko yung pagkilos ni Mama Mary. At sabi ko nga, yung sa kinompose ko pong prayer, Father, dito sa, para sa pagpapasalamat sa International Shrine, yung may personal part ako doon na sinabi ko doon na yung paghirang sa pandaigdigang dambana na ito sa simbahan na ito bilang pandaigdigang dambana ay sumasagisag lamang na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Sinasagot ng Diyos yung ating mga minimithi sa buhay. Sinasagot ng Diyos yung mga gusto ng ating mga puso. Kasi yun yung nangyari sa akin, no? Na along the way, mas nakilala ko siya, nahirang siya na pandaigdigang dambana, tinupad din ng Diyos yung panalangin ko through Mama Mary. No? Yung gusto ko pong maging pari. Kaya naging personal journey rin siya sa akin. No? Na ang laking parte no nung paglalakbay ko na yon si Mama Mary ang kasama ko. No, actually throughout siya no talagang hindi niya ako pinabayaan. Kaya maraming maraming salamat din lalo kay Father Nante, sa inyo Kuya Ivan no, sa paglalakbay natin na ito magkakasama. Talagang ang galing, no? Dinala tayo ng Diyos sa daan na ito na magkakasama para mahirang, hindi lang mahirang, no? Yung magkaroon din ng makabagong karanasan. 'Di ba? Ang daming nating bagong natutunan, ang dami rin nating bagong nalaman. At mas lalo nating namahal si Mama Mary. Lalo na hinirang siya yung kanyang dambana na isang pandaigdigang dambana. Ayun. Amen. Amen. So, yun, pasok naman tayo kay Ivan. Ano yung mga tungkulin ng dambana ngayon bilang isang pandaigdigang dambana? Di ba ikaw sumusulat ng libro ng Roles of Shrines towards new evangelization. No? Ngayon, nag-level up siya, International Shrine. Ano na yung mga tungkulin niya?
Magandang tanong yan, Father Franz, kasi syempre yan din ang tinatanong ng marami sa atin. Naalala ko nga, ang isa pa nga mga tanong nang lumabas yung announcement na yun, ano ba yun? Ano ba yung International Shrine? Kasi alam lang ng lahat ng taga rito sa atin, National National Shrine. Shrine, Minor Basilica. Ang akala nga nila ay kasunod ng National Shrine ang Minor Basilica. Pero sabi ko, hindi po. Magkaiba po yung mga yung title na yan. So, naturally, after a national shrine, ang kasunod talaga nga niya sa canon law ay international shrine. So, maganda po malaman po natin yung mga kamanlalakbay kasi lahat po ng kailangan yung malaman ay nandoon po sa adjective, doon po sa naglalarawan. So, alam po natin kapag sinabi nating national shrine, ito po ay dambana na pinupuntahan ng iba't ibang mga tao, mga pilgrims mula po sa buong Pilipinas. At yung pag-promote din po nila ay pang buong Pilipinas. So, technically speaking, international shrine naman po, ganun din. Kaya nga po, naalala ko, nung pong pinag-uusapan po natin, ano po ba yung Tagalog ng international shrine? Ang lumabas agad sa bibig natin ay pandaigdigan. Kasi yung World War II, World War I, kapag translate mo sa Tagalog ay Like, ikalawang maang pandaigdig. Kaya ang lumalabas international ay pandaigdigang dambana. At kaya mahalaga yon kasi sinasabi nito yung pananagutan na meron ngayon ang ating dambana. Kasi hindi na lang siya pang buong Pilipinas, kundi pang buong daigdig. So ibig sabihin po nito, magki-cater po na tayo ng iba't ibang mga pilgrims, hindi lang po mga taga rito sa atin, kundi mula po sa iba't ibang bansa, which is nakikita na po natin unti-unti nangyayari po ngayon. Minsan po nagugulat na lang po ako, meron po tayo mga visitors from Canada, Australia, from UK, from China, yeah. Korean. So nagugulat na lang po tayo, bigla po sila dumarating dito kasi nalaman po nila ito po ay international shrine. At syempre po, nandun din po yung pag-promote po natin ng Mahal na Birhen sa iba't ibang lugar sa buong mundo. So kaya po nandyan po yung efforts po natin, pumunta po ang Birhen sa Europe, sa Amerika, sa mga lugar po kung saan marami rin pong mga OFW kasi alam po natin sila po ang makakapag-alaga sa Mahal na Birhen. Pero siguro kung tatanungin niyo po ako kung ano po yung pinaka punot dulo po nito, ano po yung goal nitong International Shrinehood? Si Bishop Francis de Leon po ang nakapagsabi ng pinakamagandang sagot. At I have to state this kasi talagang ito yung kumbaga ito yung pinakapangarap ng lahat ng International Shrine ay magkaroon po ng mga parokya na nakatalaga po sa Our Lady of Peace and Good Voyage, hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati po sa ibang bansa. Amen. Ultimately, yun po ang goal natin sa gawaing ito ng Pandaigdigang Dambana. Amen? Amen. Amen. And kaya grabe na pala talaga yung ano natin, ano, kaya dapat lagi na tayong nasa ibang bansa. May sarili na ng eroplano dapat si Mama Mary. Correct. Proper. Kayo naman po, Father Nante, ano po yung mensahe nyo ngayon sa mga nakibahagi din sa ating solemn declaration at sa mga nanonood po sa atin dito sa Pueblo Amante de Maria, sa ating mga kamanlalakbay? Unang-una po na maraming salamat sa lahat ng deboto ng Mahal na Biren. Kasi di ba yan ang isa talaga sa ginamit nating dahilan para maging international shrine sa dami ng deboto at sa laki at lawak ng debosyon sa Mahal na Biren. Sa inyo po itong pagiging international shrine, mga kapwa namin deboto sa Mahal na Biren. Salamat din po sa ating PayPal Nuncio Charles Brown, sa mga obispo ng Pilipinas, sa buong CBCP. Salamat din po sa mga pare ng Diocese ng Antipolo at sa mga katabing dioceses na nakiisa sa ating pagdiriwang kahapon. Maraming salamat din po sa lahat ng madre, mga laiko, sa lahat ng tagapaglingkod natin dito sa simbahan. Salamat po sa inyong lahat. At syempre, salamat sa ating Executive Committee na pinapangunahan ng ating PPC President, si Medji Santiago. Salamat din sa ating Finance Chairman, si RG Gatlabayan, sa ating Shrine Ministry Head,
Maraming salamat kay Gina Galang at siyempre ang ating co-chairman sa ating committee ng declaration, si Brother Eric Leyva. Napakagaling na artistic na isa sa mga Leyva sa Antipolo. Marami po talaga na siyang nag-isip paano magiging maayos, maganda ang ating solemn declaration. At siyempre, salamat po sa aking partner, si Father Franz Baasis at si Brother Ivan Panganiban. Tayo ang tatlo ang nakaisip nito, naggawa nito. Salamat sa inyong dalawa. Kung di sa inyo, dito mabubuo. Sabi nga, tinulungan tayo ng mga labirin, pero kung hindi naman tayo nagsikap, kung hindi tayo nagpuyat, nagpagod, hindi ito mangyayari. Kaya salamat po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Amen. Viva la Amen. Viva la Virgen! Virgen! Ayan. Ngayon naman po sa ating challenge para sa do whatever he tells you. Isa lang po ang challenge natin ngayon mga kamanlalakbay. No? Dahil nga ngayon hinirang na ang pandaigdigang dambana ng mahalainan ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. No? Invite a friend. No? Invite a friend to go to Antipolo Church and visit the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Dito magdasal kayo no, na magkasama para sa kapayapaan ng mundo at payapang paglalakbay ng bawat isa. No? Invite a friend no, to go to Antipolo, then pray for peace and safe journey din ng bawat isa. No? Ang di gagawa ng challenge, Papangit! Pangit! At syempre, Brother Ivan, Father Franz, pasalamatan din natin ang ating mga government officials. Maraming salamat sa Gobernador ng Rizal, si Governor Nina Inares, sa Mayor ng Antipolo, si Mayor Junjun Inares at kanyang asawa na si Mayor Andeng, sa ating Vice Mayor Piningat Labayan, sa lahat ng konsehal, sa lahat ng mayors ng buong Rizal, kasama ang Marikina na tumulong, sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Walang hanggang pasasalamat at ipagpatuloy po natin ang pagdiriwang, pagsasaya bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. At ipakita natin sa buong mundo na tunay ng bawat deboto ay bisita. Viva la Virgen! Viva la Viva. Virgen! Yan po, Father Nante, hingi po kami sa iyo ng blessing. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa napakalaking biyaya na pinagkaloob mo sa Antipolo Cathedral sa bayan sa lungsod ng Antipolo. Ang titulo na maging international shrine, ang aming dambana. Maraming salamat po sa biyaya ng iyong ina, ang Birhen Antipolo, na nananahan dito sa aming lungsod. Sobra-sobra, Panginoon, ang aming pagpapala at biyaya. Kaya tulungan mo kami na paano pa namin ito may babalik sa iyo at sa iyong ina at sa aming kapwa. Sana, Panginoon, ang aming dambana ay maging tagpuan ng bawat isang Kristiyano at hindi Kristiyano upang makatagpo nila ang Diyos sa tulong ng mahal na Birhen. At gamitin mo rin po, Panginoon, ang aming international shrine para ito'y maging daluyan ng iyong biyaya sa aming lahat, lalong-lalo na sa mga dukha. Gawin mo po itong dambana ng mga nangangailangan, ng mga pinabayaan, ng mga naghahanap ng kapayapaan, na naghahanap sa iyo. Panginoon, patuloy mo pong panatilihin ang iyong halik sa dambanang ito upang maramdaman din namin ang iyong halik sa amin. Araw-araw o anong oras man kami pumarito at manatili sa iyong dambana. Yakapin mo kami, Panginoon, patuloy mo kaming halikan ng iyong pagmamahal at pagpapala. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.
Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po mga kamanlalakbay. Brothers and sisters in Christ, devotees, all of us of Our Lady of Peace and Good Voyage, it is a huge joy and a privilege for me, as your Apostolic Nuncio, to be with you this morning in Antipolo for this solemn declaration, and I must say sumptuous liturgy, in which this beautiful shrine is elevated to the status of an international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage here in Antipolo. Here we are, 2024, in which this shrine is now elevated to the status of an international shrine. What we celebrate today, the solemn declaration as an international shrine, is an immense gift of paternal love and pontifical affections of our beloved Holy Father, Pope Francis, not only to the Diocese of Antipolo, but much more to the Philippine Church. This is now the gift of the Philippine Church to the whole world. So appropriate, so perfect, that in this year your shrine is elevated from the status of a national shrine for the Philippines to be an international shrine for indeed all of Asia and indeed the whole world. Popular piety enables us to see how the faith, once received, becomes embodied in a culture. That is exactly what we see in the Philippines. Faith embodied in a culture, manifested in popular piety. A faith that arrived and was received here 503 years ago, which has penetrated the culture, the minds, the hearts, the history of the Filipino nation. Today, as salamat ina naming kayumanggi, ina naming mga Pilipino. Mabuhay ka, Birhen ng Antipolo, mabuhay ka.
Viva la Virgen!